meron akong ikukwento tungkol sa isang comment na nabasa ko doon sa vlog ng isang kapwa nating Ilocano na taga Nueva Vizcaya. So ikukwento ko ito habang hinihintay ko yung aking order na pansit. 15 tawag namin dito. Ganap ito after Sunday Mass. So ito yung pangyayari. May nakita akong comment kasi yung vlogger na yon is kumakain siya tapos nagkakamay, nagsasawsaw dun sa sawsawan using his bare hand. Ngayon sabi nung nag-comment, dugyot kayong mga Ilocano, sabi niya, kasi nagkakamay tapos sinasawsaw yung sinubo sa bunganga doon sa may sawsawan. So ang masasabi ko naman na daw hindi ako yung hindi yung vlog ko yung sinabihan ng comment na ganon, pero Ilocano ako, Ilocana ako. So parang nasaktan din yung ego ko na masabihan kayong mga Ilocano, Ilocana, mga dugyot. The last time I checked sa lahat ng mga vlogs na nakikita ko, never pa naman na nakakita ako ng kumbaga yung lutuan is madumi, yung lutuan is maitim na hindi nahugasan. Never pa naman akong nakakita ng vlog na ganon ng mga Ilocano. Wala po akong pinapatamaan kahit anong tribe dito sa atin. Wala akong pinapatamaan dito. I'm just focusing on the comment na kaming mga Ilocano is dugyot. So yes, the last time I checked, as I have said, wala pa naman akong nakitang na post na madumi yung bahay, madumi yung lutuan, or hindi maayos yung pinaglulutuan ng mga vlogger na Ilocano. So hindi ko magets yung basehan kung bakit sinabing dugyot ang mga Ilocano. Kami, mahirap man yung buhay namin, nasa probinsya man kami, hindi kami dugyot kasi malinis kaming magluto, masinop kami sa bahay, masinop kami sa katawan, araw-araw or more than once pa nga kami maligo sa isang araw. So hindi ko talaga magets yung kanyang point na sinabing dugyot kami. Yung mga simpleng kainan dito, simpleng mga karinderya, napakalinis. Try nyo minsan i-check yung mga pinopost ko na about the simple eating in a karinderya. Napakalinis po. Wala ka pong makikita ng mga langaw or ano-ano doon sa mga vlog namin. Sa mga palengke naman namin, napakalilinis. Hindi siya pinamamahayan ng mga insekto or mga daga or whatsoever. Kaya hindi ko magets yung kanyang point. Now, ang ginawa ko for curiosity, chinek ko yung kanyang profile, and it so happened na nakita ko that the profile was reported dahil sa isang pangyayari about viewing something that is inappropriate and posting something that is inappropriate. So na-report yung kanyang page at hindi na siya operating ngayon. So opinion ko naman, alin kaya ang mas masasabing dugyot doon sa pagkakamay naming mga Ilocano o doon sa kanyang actions? Now, naisip ko, meron pang national food chain dito sa atin which is offering pagkakamay. Kung na-try nyo na kumain sa Mag-Inasal, di ba? Nag-o-offer pa sila na
pwede tayong magkamay doon. So, meaning to say, sa kanya, pag yung mga taong pumupunta doon at nagkakamay, iniisip pala niya na dugyot din. So, that is his opinion actually, and he is right to his opinion. Ang masasabi ko lang, dahan-dahan naman sa pagbibigay ng salita kasi kaming mga Ilocano, hindi kami dugyot. Pwede ko makakalaman yan na hindi kami dugyot. Maayos kami, malinis ang pagkain namin, malinis ang bahay namin, malinis ang paligid namin. So, wala siyang basehan to say na kaming mga Ilocano ay dugyot. Now, sana this will serve as a lesson in taking good care our words, watching our words every time that we will going to place a comment. Sana naman hindi yung nakakasakit kasi parang ano na yun backstabbing na siya So, ito lang yung masasabi ko. Sana magsilbing aral ito sa mga lahat ng nagko-comment sa mga post natin kasi hindi siya appropriate. What if naman kung magre-respect kami at sasabihin namin yung tribe mo is dugyot, so ano naman din kaya yung mararamdaman ninyo or mararamdaman mo? At hindi namin gagawin yun kasi kaming mga Ilocano, hindi kami ganun. At higit sa lahat, hindi kami dugyot. Salamat po.